Ang saya-saya sa unang hirit. Narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Ilang turista sinusulit ang kanilang long weekend vacation sa Baguio City. At isang humpback whale dagdag atraksyon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Antabayan po ang ibang detalye ng mga balitang yan mamaya sa unang balita. Samantala, narito po muna si Lynn. Salamat Igan, ngayong araw, holiday pa rin po mga kapuso, wala kang pasok. Yun ay bilang paggunita natin sa kabayanihan ng mga lumaban sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ang araw po natin ng kagitingan. Panoorin po natin ito. Tuwing ika-9 ng Abril, ginuginita natin ang kagitingan at katapang ipinakita ng mga Pilipino at Amerikano na naipaglaban sa mga sundalong Hapon noong kasagsagan ng World War II. Pagkatapos kasing bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor, sunod nilang sinalakay ang iba pang military installation ng Amerika at kabilang dyan ng Pilipinas. Nang mapasok ng mga Hapon ng bansa, 3 buwang nakipaglaban pa ang mga sundalong Pilipino at Amerikano bago tuluyang mapabagsak nila ang Bataan. Napahaba nila yung pagkubkob ng mga Hapones no, sa Bataan. So naging simbolo ang Bataan ng lakas ng loob, ng tapang ng mga Filipino noong panahon ng digmaan. Salungat man sa kalooban ni General Douglas MacArthur na nooy pangkalatang tagapamuno ng US Army, sumuko ang natitira pang hukbo sa Bataan na kinabibilangan ng mahigit 70,000. Ang mga sundalong ito ay naglakad ng 140 kilometro mula Bataan hanggang San Fernando. Mahigit 50,000 sundalo lamang sa mga bihag ang nakarating sa Camp O'Donnell. Sa pagtataya, lalampas sa 10,000 Pilipino at Amerikano ang nasawi dahil sa gutom, pagkauhaw, pagod at ang iba pa ay napaslang ayon sa mga nakasaksi. Ang hindi matatawaran dito ang lakas ng loob na talagang ipaglaban no, ng mga sundalong Filipino. Sa katunayan, sinasabi na kung hindi nga sumuko ang mga sundalong Amerikano, no, itutuloy ng mga sundalong Filipino ang laban. Ang kaganapang ito ay may aral at hamon na nais ipabatid sa atin. Dakilang lahi tayo ng mga bayani. Kaya sana huwag nating kalimutan na pagbigay pugay sa mga veterano ng digmaan sapagkat nung kabataan nila lumaban sila para mapalaya ang bayan. Ano kayang magagawa ng kabataan natin ngayon? Liban sa pag-alaala, pagpupugay, paano natin patuloy na ingatan ang kalayaan ng ating bayan? Ang ipinakitang katapangan ng mga sundalong Pilipino upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga mananakop ay patunay ng kanilang pagmamahal sa bayan. Kaya ito ay bagay na hindi dapat malimutan ngayong ginugunita natin ang ika-70 taon nang maganap ang Fall of Bataan. Alright mga kapuso, yan nakikita ninyo. Tapos na ang Holy Week. Back to meat! Ayan, giniling po yan nakikita ninyo. Pero syempre dahil unang hirit ang pinapanood ninyo with a twist yan. Gisadong giniling with corn. Abangan nyo po yan mamaya. Yan, pwede yan sa kanin. Feeling pwede rin sa tinapay kung nagmamadali kayo. Pero feeling ko kanin, tapos may piniritong itlog sa ibabaw. Di ba, Miss Nance? Yan ang maaga po paghahanda namin para sa inyong lahat. Abangan nyo ang ating recipe for today. Uy, may gulay din naman pala. May gulay involved aside from corn. Yan, mukhang lutong-luto. The Philippines. Yan ang bansag sa lalawigan ng Marinduque dahil sa hugis puso raw ang nasabing isla. Kapag pumunta kayo dito, ma-e-enjoy ninyo ang magagandang tanawin at makulay na kultura ng lalawigan ito. Pero ang hindi nyo dapat palampasin ay ang masasarap na hard candy native dishes at delicacies na ipinagmamalaki ng mga Marinduqueño. First on our list, ang pagkaing ulang-ulang. Native soup ito ng mga Marinduqueño na ang lasa ay pinagsamang asim at tamis. Ang mga sangkap. Sa isang kawali na may mainit na mantika, igisa ang bawang at sibuyas. Sunod ay ilagay ang hipon at pagkatapos naman ay buko.
Ibuhos ang shrimp juice at idagdag ang iba pang mga pampalasa. Haluin ng 2 minuto hanggang maluto ang buko. Lagyan ng calamansi juice bago iserve. Sa mahilig sa chicken dish, heto ang ipinagmamalaki ng mga Marinduqueño, ang adobong manok sa luyang dilaw. Ito raw ang kanilang version ng chicken curry na may adobo twist, ang mga sangkap. Sa isang kawali, igisa ang bawang at sibuyas. Sunod ay ilagay ang native manok meat. Lagyan ng konting asin at paminta. At saka ilagay ang gata ng niyog. Haluin hanggang sa kumulo. Ilagay din ang hiniwang papaya at pinatuyong luyang dilaw. Iluto ng 10 minuto hanggang lumambot ang papaya. Lagyan muli ng gata ng niyog para mas maging malapot ang texture nito. Samahan din ng siling haba at saka i-serve. Next recipe, kari-kari. Local version naman nila ito ng dinuguan at popis. Ang mga sangkap. Igisa ang ground pork sa bawang at sibuyas. Dagdagan ng mga pampalasa. Haluing mabuti ng 10 minuto o hanggang sa maluto ang karne. Sunod ay ilagay na ang sukang tuba. Para sa mas spicier flavor, dagdagan ito ng